Balikan na po natin si Chairman Attorney Winston Hines tungkol pa rin sa pagkakabit ng mga GPS units sa mga bus. Chairman, yung huling katanungan ko po kanina, sino po yung makakakita ng signal mula dun sa mga GPS units? Yun pong bang kumpanya lamang o meron din dito yung sa LTFRB? Makakita po yan ng LTFRB at ng mga kumpanya. No? Magkakaroon po yan ng dalawang signal doon po sa server ng DOST at LTFRB at doon din po sa mga kumpanya ay magkakaroon din po sila ng monitoring po niyan. Ano po yung pangunahing dahilan kung bakit kailangang magkabit ng GPS device doon sa mga provincial buses? Ang pangunahin po ay para sa kaligtasan ng ating mamamayan, para po kasi dito sa ating nilabas po na memorandum circular ay fix po tayo ng speed limit. No? At hindi po sila dapat lalampas doon sa speed limit na yon. Otherwise, ay magkakaroon po ng mga penalty. No? At monitor po natin remotely via GPS ang takbo ng mga lahat ng ating mga buses once na na-install na po sa kanila ang mga GPS devices natin. At Chairman, of course, real-time inyong mamamonitor kung ano yung speed ng bus. Meron po bang paraan para makontak yung bus na, for example, masyado mabilis yung takbo para sabihang magbagal siya, Chairman? Kasama po yan doon sa programa po natin at ang mas mahalaga po nga rito ay ni-require po natin na magkakaroon ng passenger participation sa pamamagitan ng isang warning o ingay sa loob, alarm, or mga ilaw na kung saan pag lumampas na po sa speed limit ay nag-a-alarm na at naririnig na po ng mga pasahero, mismo ng driver at ng konduktor para mismo ang mga drivers na po natin at mga pasahero ay dapat alam po nila at magsasabi pasahero na lumalampas ka na sa speed limit. So sila po yung mga tinatawag na nating mga citizen enforcers na po natin. Or siguro po baka pwede yung mismong speed na nung bus yung maipapakita sa isang screen or any device na pwede makita siguro ng mga pasahero, Chairman. Apo, pwede rin po yon, pero ayon po dun sa mga konsultasyon po namin ay mangangailangan pa rin po kasi ng ibang sistema yon at medyo mayroong additional budget po yon, cost para sa kanila. Kaya ni-require po natin, yun nga, at ganoon din yung mga iba pa na mga nire-require nila ay it's either an alarm or light na pulang bumpilya na umiilaw at so magkakaroon po tayo ng public information tungkol po dito na malaman ng mga tao na pag ganoon na nga ay over or nag-commit na ng speeding ang bus na sinasakyan nila. Pero Chairman, suportado naman po ito lahat ng mga bus operators ng mga biyahang probinsya, Chairman? Well, sa ngayon po ay nakatanggap kami ng sulat na mula po sa mga asosasyon ng ating mga bus operators at katatapos nga lang po ng meeting ng aming board at ng MANCOM namin na pupulungin po namin sila para may i-address yung kanilang mga concerns tungkol dito para magiging tuloy-tuloy po ang ating implement po nito sa susunod na buwan. Ano po yung concerns nila, Chairman? At doon sa experience ng mga nakakabit ng GPS units, ano po yung nakikwento nilang advantage naman ng mga nakakabit na, Chairman? Well, ang advantage po nito ay talagang naiwasan at naiwasan po yung mga malalagim na mga aksidente. Hindi naman totally nawala, let's say yung mga sagian, mga ganoon, pero yung mga fatal accidents that result to death and injuries ng mga pasahero ay halos nawala o talagang substantially nabawasan. At naging na-monitor din po nila yung nagiging disiplinado ang kanilang mga empleyado dahil alam po nila na talagang remotely o real-time ay namomonitor po ng company ang kanilang behavior. Ngayon, dito po yung kanilang mga concerns lamang ay yung reliability ng sistema na ginawa ng DOST at ng DOTC at yun pang mga cost implications po sa kanila, yung mga
tracking ng mga suppliers, kakayahan ng mga suppliers na supply ng mga GPS devices doon sa mga itinakda nating compliance period na before naman po namin yan i-finalize ay talagang nagkaroon naman po yan ng malawakang konsultasyon at pakikipag-usap din sa kanila. At Chairman, kailan po natin naasahan na maging fully operational na itong sistemang ito? At susunod ho ba yung mga bus dito sa Metro Manila? Opo, ang sa Metro Manila po ay naka-schedule po ito ng kanilang compliance ay magsisimula ho silang maglagay po nito mula January 1, 2016 hanggang April 30, 2016 pero wala pong nag-pipigil po sa kanila dahil maganda rin po ito na isang marketing strategy po nila na sa ngayon pa lamang ay meron ng GPS device para maisiguro nung kanilang mga drivers na talagang ligtas ang kanilang mga sasakyan. At so far, bukod po sa mga concern na ipinarating sa inyo, may nakikita pa ba kayong hadlang para maipatupad itong programang ito? Wala naman po kaming ibang nakikita na dahil matagal na rin po namin itong pinag-uusapan at ito po ay interagency na aming proyekto. Kasama po namin nga dito ang Department of Science and Technology, yung kanilang mismong Advanced Science Technology Institute, yung ASTI, at ang DOTC at ang LTFRB. Kaya pinagtulong-tulungan po namin to. It took us several months para matapos at maging live itong programa na ito at marami na po tayong mga units na nag-undergo ng testing at so far ay wala naman po kaming nakikita sa sistema. At panghuli na lamang po, Chairman, since pinag-uusapan natin ng teknolohiya, napag-usapan ho ba na baka pwede magkaroon din ng system ng alarma yung mga bus drivers na kapag ino-hold up sila, meron silang pipindutin na remotely, ma-alarma na yung pinakamalapit na police station. Ito ba'y napag-uusapan, Chairman? Hindi pa ho namin ito napapag-usapan pero magandang suggestion po yan at ang kailangan din po natin siguro dito na aming kasama sa proyekto na ito would be the ILG at ang PNP para may coordinate po din namin sa kanila yung pag may mga ganitong problema nga. Sana nga po dahil available naman po ang teknolohiya sa mga ganitong mga bagay. Maraming salamat po sa inyong oras, LTFRB Chairman Attorney Winston Hines. Maraming salamat din, Rafi. Magandang tanghali po sa inyo.